Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani at pamilya ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion ng Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Sunday, September 14, 2025 at ginugunita po natin ang kapistahan ng Exaltation of the Cross. Sugatan at dumudugo ang ating mundo sa kasalukuyan. Ang karahasan ay pumipigil sa tinig ng marami. Ang katiwalian ay nagnanakaw sa yaman ng bayan. At ang kayabangan ay sumisira sa tiwala ng tao sa pinuno. Ang pagpaslang kay Charlie Kirk at ang iba't ibang iskandalo ng korupsyon na yumanig sa iba't ibang bansa ay paalala na marupok ang kapayapaan at madaling mabuwag ang katarungan. At sa gitna ng dilim na ito, sumisinag ang ating pagdiriwang, ang triumph of the cross or exaltation of the cross o pagdadakila sa krus. Ang minsang tanda ng kahihiyan at pagkatalo ay naging sa pamamagitan ni Kristo, ang mismong tanda ng tagumpay. Ang cross na nagpapagaling sa ating mga sugat, nagpapakumbaba sa ating kayabangan, at nagliligtas sa ating kaluluwa. Ang ating unang pagbasa mula sa Aklat ng Bilang, chapter 21, verses 4 to 9, ay nagpapaalala sa atin na ang krus ay nagpapagaling. Sa ilang nagkasala ang Israel at tinuklaw ng mga ahas. Nagbigay ang Diyos ng kagalingan sa pamamagitan ng tansong ahas na itinaas sa pole o tikin. Sa ating panahon, iba ang mga ahas na tumutuklaw. Karahasang politikal, katiwalian, puot at kawalan ng pag-asa. Bilang mga sundalo, alam natin ang bigat ng mga sugat. May mga sugat na nakikita, ngunit marami rin ang hindi nakikita. Ang mga pamilya ay dumaranas ng kirot ng pagkawalay at sakripisyo. Ang mga pamayanang sibilyan ay naghihirap sa kawalan ng katarungan. Ngunit si Kristo na itinaas sa krus ang ating tunay na kagalingan. Ang pagtingin sa krus ay hindi agad nag-alis ng problema, ngunit nagbibigay lakas upang magtiis, tapang upang manatiling tapat, at pananampalatayang hindi ang kasamaan ang may huling salita. Ang ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos, chapter 2, verses 6 to 11, ay nagtuturo sa atin tungkol sa krus na nagpapakumbaba. Ayon kay San Pablo, si Jesus ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan, at kamatayan pa sa krus. Sa mundong maraming pinuno ang kumakapit sa kapangyarihan, kayamanan at karangalan, kahit kapalit ang tiwala ng tao, tinuturuan tayo ng krus ng tunay na kadakilaan ay nasa kababaang loob at paglilingkod. Para sa mga sundalo, ang kababaang loob ay paglilingkod na walang kapalit na pribilehiyo, kundi ang pagtupad sa misyon. Ipinakita ni Kristo sa atin ang ibang daan na ang mamuno ay maglingkod, ang maghari ay magsakripisyo, at ang maitaas ay unang yumukod sa kalooban ng Diyos. Ang ating ebanghelyo mula sa ebanghelyo ni San Juan chapter 3 verses 13 to 17 ay nagpapaalala sa atin ng krus na nagliligtas. Sabi ni Jesus, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din dapat itaas ang anak ng tao. Ang krus ay hindi parusa, kundi tanda ng pag-ibig, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa panahong
hati-hati ang mga bansa at tila walang katapusang karahasan at katiwalian, pinaalala ng krus na ang kaligtasan ay hindi matatagpuan sa salapi, armas o kapangyarihan, kundi sa pag-ibig ni Kristo na ibinuhos para sa lahat. Ipinahahayag ng krus, ikaw ay minamahal, ikaw ay pinapatawad, ikaw ay mahalaga at karapat-dapat iligtas. Ito ang ating matibay na pag-asa. Kaya ang krus ay hindi lamang palamuti o simbolo. Ito ang mismong kapangyarihan ng Diyos na gumagalaw sa ating buhay. Kapag tinutokso tayo ng karahasan na mawalan ng pag-asa, ang krus ang nagpapagaling. Kapag nilalamon ng kayabangan at katiwalian ang pamumuno, ang krus ang nagpapakumbaba. Kapag binibigatan tayo ng takot at kasalanan, ang krus ang nagliligtas. Ang inakalang pagkatalo ng mundo ay ginawang tagumpay ng Diyos. Kaya itaas natin ang krus. Isabuhay ang kahulugan nito at ipahayag sa ating pamilya, pamayanan at bayan na sa krus ni Kristong ipinako at muling nabuhay, hindi nagtatagumpay ang kasamaan. Pag-ibig ang laging panalo. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Inihahabili namin sa iyo ang aming mga sundalo, kanilang pamilya, at ang aming pamayanan. Pagalingin mo ang aming mga sugat, pighatiin ang aming kayabangan, at iligtas kami sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus. Ingatan mo ang aming mga kasamahan sa field, patatagin ang aming mga pamilya sa kanilang sakripisyo, at bigyan mo kaming lahat ng tapang na maglingkod ng may dangal, pananampalataya at pagmamahal sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.